Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Revised K-12 Curriculum, APP, ICT 5, Quarter 1, Week 7. Ang ating paksa ay User Interface ng Block Coding, iba't ibang uri ng block codes, Events block codes, Motion block codes, Sound block codes, Looks block codes, Backdrops. Ako ay isang function sa spreadsheet. Ako ay may kakayahang kuhanin ang kabuuan ng value. Ako ay gumagamit ng formula na is equal to sum. Sino ako? Mahusay, sum. Ako ay makatutulong upang ikaw ay makatipid. Ako ay pamamaraan upang masubaybayan mo ang iyong gastos. Ako ay kaalaman sa pananalapi. Sino ako? Ako ay makatutulong upang ikaw ay makatipid. Ako ay pamamaraan upang masubaybayan mo ang iyong gastos. Ako ay kaalaman sa pananalapi. Sino ako? Tama, financial literacy. Ako ay representasyon ng mga datos. Ako ay maaaring maging hugis pie, column o bar. Ako ay makatutulong upang mapadali ang iyong pag-aanalisa. Sino ako? Tama, chart o graph. Ako ay isang function sa spreadsheet. Ako ay may kakayahang tukuyin ang pinakamaling value sa isang range. Ako ay gumagamit ng formula na is equal to max. Sino ako? Tama, max. Ako ay isang function sa spreadsheet. Ako ay may kakayahang bilangin kung ilan ang value na nakalagay sa spreadsheet. Makatutulong akong malaman kung ilang beses nagkaroon ng transaksyon sa buong isang linggo, isang buwan, o isang taon. Sino ako? Mahusay, count. Sino ang makapagbibigay sa akin ng isa sa mga functions o formula na ginamit nyo sa ating aktibidad tungkol sa spreadsheet software? Paano mo nagamit ang mga functions at formulas na ito upang maisaayos at maintindihan ang mga datos na mayroon sa iyong spreadsheet? Bakit kaya mahalagang matutunan ang mga ito? Paano makatutulong ang inyong pinag-aralan sa susunod nating aralin na naglalaman ng coding at logical steps? Bagong kaalaman. Suriin ang video na ipakikita ng iyong guro. Ibahagi ang iyong reaksyon at sikaping sagutin ang mga tanong na ibibigay. Ang pamagat ng video ay Pong Game with Scratch. Ano ang iyong reaksyon matapos panoorin ng video? Ano ang naibibigay sa iyo ng paglalaro? Naisip mo bang gumawa ng iyong sariling animations o games? Alam mo ba ang block coding at kung paano ito gumagana? Alamin kung ano ang tinutukoy. Narito ang mga pagpipilian: Scratch, Blocks, User Interface, Block Coding. Dito nagaganap ang interaksyon ng tao at ng computer. Ito ay naglalaman ng mga button, larawan o salita kung saan nagbibigay ng command ang taong gumagamit ng application o ng isang device. Ano ito? Tama, ito ay user interface. Ito ay isang application na gumagamit ng coding language sa pamamagitan ng mga blocks. Ito ay gawa ng MIT Media Lab at dinisenyo para sa mga batang mag-aaral upang matutong mag-program ng sarili nilang digital stories, games at animations. Ito ay Scratch. Ito ay isang basic unit ng code na ginagamit para makagawa ng mga programs. Para makapag-code, kailangan kunin at ilagay ang mga ito sa isang lugar upang makagawa ng isang program. Tama, ito ay blocks. Ang programming na ito ay gumagamit ng drag and drop process. Isinalin ang mga text-based code sa visual blocks na kung saan ay pinagsasama-sama ang mga ito upang makagawa ng mga animations at mga laro.
Magaling, ang sagot ay block coding. Kaugnay na paksa bilang isa, user interface ng block coding. Pasa mo, sasagot ako. Makinig at sumunod sa mga tagupilin. Magpapatugtog ako ng musika. Habang may tugtog, ipapasa ninyo ng tuloy-tuloy ang bagay na ibinigay ko. Kapag huminto ang tugtog, titigil din kayo sa pagpasa. Kung kanino huminto ang bagay, siya ang sasagot sa tanong ko. Ano ang iyong pagkakaunawa sa Scratch? Ano-ano ang mga block codes na maaaring gamitin sa Scratch? Ano ang nagagawa ng mga blocks? Ngayon, makikilala ninyo ang Scratch at ang itsura ng interface nito. Ipapakita ko sa inyo kung ano ang Scratch at ang mga bahagi ng screen nito. Bawat isa sa inyo ay makakakuha ng larawan ng isang bahagi ng Scratch interface. Sa likod ng larawan, isusulat ninyo kung ano ang pagkaintindi ninyo sa bahagi na iyon. Narito ang larawan. Una, menu bar. Ito ay naglalaman ng mga commands gaya ng pagbabago ng lengguaheng nais gamitin at color mode, paggawa ng bagong file, pag-save ng file, pag-edit ng file, pangalan ng iyong project, makita ang project page, matuto ng iba't ibang tutorials, at makita ang iyong profile, pati na rin pag-log out. Stage, ito ang background ng iyong project. Maaari itong maglaman ng backdrops, scripts, at sounds. Stage size, ito ay may kakayahang baguhin ang laki ng stage. Maaaring pumili sa small stage layout, regular, at full screen. Sprite, ito ay isang karakter o bagay na minamanipula gamit ang script. Maaaring ito ay sariling gawa, galing sa computer, galing sa Sprite library. Sprite Info Pane. Dito makikita ang thumbnail ng bawat sprite na ginamit sa iyong project. Kapag pinindot ang sprite, makikita ang mga detalye nito sa Sprite Header. Choose a Sprite. Ito ay simbolong kawangis ng mukha ng isang pusa. I-slide lamang ang iyong mouse papunta rito at lalabas ang mga menu options kagaya ng Choose a Sprite, Paint, Surprise, at Upload Sprite. Choose a Backdrop. Ito ay may simbolong background image. I-slide lamang ang iyong mouse papunta rito at lalabas ang mga menu options kagaya ng Choose a Backdrop, Paint, Surprise, at Upload Backdrop. Para sa ikalawang araw. Script. Ito ay nabubuo gamit ang pinagsama-samang blocks. Ito ay mahalaga upang mamanipula o makontrol ang iyong sprite. Ang sprite ay maaaring makontrol ng isa o higit pang script. Code area. Ito ay matatagpuan sa kaliwa ng sprite list. Dito mo aayusin at ilalagay ang iyong mga scripts. Pindutin ang right-click upang makapag-undo, redo, clean, up blocks, add comment, at delete block. Code tab. Ito ay naglalaman ng block palette. Dito matatagpuan ang iba't ibang uri ng blocks na makakapag-control ng iyong sprite. Ang mga blocks ay nahati sa 9 na categories or subcategories at bawat isa rito ay may kanya-kanyang kulay. Maaaring i-click o gamitin ang scroll bar para mahanap ang block na nais mong gamitin. Block categories or subcategories: motion blocks blue, looks blocks purple, sound blocks pink, events blocks yellow, control blocks tangerine, sensing blocks teal, operators blocks green, variable blocks orange, my blocks red. Motion block codes. Ito ay ginagamit upang makanipula ang pagkilos ng mga quarter o bagay sa stage. Looks block codes. Ito ay ginagamit upang mabago ang laki at itsura ng mga character. Sound block codes. Ito ay ginagamit upang makapag-play ng tunog o musika sa isang program.
Events block codes, ito ay ginagamit upang paganahin ng program sa pamamagitan ng pagpindot ng green flag o pagpindot ng isang key. Control block codes, ito ay ginagamit upang makontrol ang daloy ng program. Maaaring ulit-ulitin o patigilin ang isang section ng code. Backdrop block codes, ito ay ginagamit upang mapalitan ang background ng isang program. Add extension, ito ay ginagamit upang magdagdag ng iba pang block sa iyong project. Maaari itong maglaman ng pen, video sensing, at music mula sa Scratch 2.0 sa hardware at web extensions. Costumes o Backdrop tab. Ito ay makikita sa pagitan ng Code tab at Sounds tab. Dito matatagpuan ang Paint Editor na naglalaman ng costume pane. Pindutin lamang ang thumbnail para sa costume upang ito ay ma-modify gamit ang Paint Editor. Maaari ring mag-duplicate, mag-export at mag-delete ng thumbnail. Choose a costume. Ito ay makikita sa bandang ilalim ng project editor. Matapos pindutin ang Costumes, Backdrop tab, i-slide lamang ang iyong mouse papunta rito at lalabas ang mga menu options kagaya ng Choose a, Costume, Paint, Surprise, Upload Costume, at Camera. Sounds tab. Ito ay ang pangatlong tab na makikita sa kaliwang bahagi ng project editor. Ito ay naglalaman ng sound list at sound editor. Sa sound list na nakalagay ang thumbnail ng bawat tunog sa inyong project. Dito ay maaari mong i-edit ang tunog at maaari mo rin itong i-duplicate, i-export at i-delete. Choose a sound. Ito ay makikita sa bandang ilalim ng project editor. Matapos pindutin ang Sounds tab, i-slide lamang ang iyong mouse papunta rito at lalabas ang mga menu options kagaya ng Choose a Sound, Record, Surprise at Upload Sound. Backpack. Ito ang mahaba at puting bar na matatagpuan sa ilalim ng editor. Ito ay mabubuksan at maisasara sa pamamagitan ng pagpindot dito. Gamit ang backpack, maaaring mailagay ang mga costumes, sounds at scripts at magamit sa ibang sprites at projects. Pangalanan mo. Ibigay ang pangalan ng bawat bahagi ng Scratch interface. Piliin ang sagot sa loob ng kahon. Narito ang mga pagpipilian. Stage size, sprite, sprite info pane. Choose a sprite. Code area, script, sprite header, scroll bar, backpack, sound tab, menu bar, extension library, costumes o backdrop tab, code tab, scroll bar. Narito ang mga tamang sagot. Para sa ikatlong araw, kaugnay na paksa bilang 2, aktwal na paggamit ng user interface ng Scratch. Crisscross, puna ng mga kahon ng tamang titik gamit ang mga description sa ibaba. Ang mga salita ay maaaring nakatayo o nakahiga. Para sa down, ito ay may kakayahang baguhin ang laki ng stage. Maaaring pumili sa small stage layout, regular at full screen. Ito ay nabubuo gamit ang pinagsama-samang blocks. Ito ay mahalaga upang mamanipula o makontrol ang iyong sprite. Ang sprite ay maaaring makontrol ng isa o higit pang script. Ito ang background ng iyong project. Maaari itong maglaman ng backdrops, scripts at sounds. Across, ito ang mahaba at puting bar na matatagpuan sa ilalim ng editor. Ito ay mabubuksan at maisasara sa pamamagitan ng pagpindot gamit ang backpack. Maaaring mailagay ang mga costumes, sounds at scripts at magamit sa ibang sprites at projects. Ito ay isang karakter o bagay na minamanipula gamit ang script. Maaaring ito ay sariling gawa, galing sa computer o galing sa sprite library. Paper ball. May ibibigay akong isang bolang papel sa klase. Ipasa ninyo ito sa isa't isa habang may tugtog.
Kapag huminto ang tugtog, ang may hawak ng bola ang magbubukas ng isang layer. Sa bawat layer, may sitwasyon na may kaugnayan sa Scratch user interface. Basahin ang sitwasyon at sagutin ito gamit ang inyong kaalaman. Layer 1, nais mong maglagay ng tunog sa iyong ginagawang project gamit ang Scratch. Saang parte ng user interface ka pupunta? Layer 2, nais mong maglagay ng mga blocks sa code area. Saan mo ito hahanapin? Layer 3, ikaw ay nagkamali sa paglalagay ng mga blocks. Saang parte ng user interface matatagpuan ang mga pinagsama-samang blocks na kung tawagin ay script. Layer 4, ikaw ay natapos na sa iyong project at nais mo itong isave. Saang part ng user interface ka pupunta? Layer 5, ikaw ay nakapag-isip na ng tema ng iyong project at nais mong maglagay ng background ng iyong project. Saan ka pupunta upang makapaglagay ng background image? Narito ang mga tamang sagot: Sounds tab, Code tab, Code area, Menu bar, Backdrops. Para sa ika-4 na araw, i-explore natin. Gamit ang computer at ang Scratch application ay i-explore ang interface nito. Gamitin ang listahan at ilagay ang iyong obserbasyon. Kompletuhin mo. Kompletuhin ang pangungusap batay sa sariling natutuhan at opinyon. Ang natutuhan ko sa araling ito ay gagamitin ko ang aking natutuhan sa napagtanto ko na check sa akin yan. Lagyan ng check ang column sa kanan kung lubos na naunawaan ang gamit ng bawat parte ng Scratch 3.0 user interface. Kung hindi, ay isulat ang mga bagay na maaari mong gawin upang matutunan ito. Pagsusulit, fact o bluff. Isulat ang salitang fact kung ang pangungusap ay nagsasaad ng katotohanan at isulat naman ang salitang bluff kung hindi. Ang Scratch ay isang application na gumagamit ng coding language sa pamamagitan ng mga blocks. Ito ay nakatutulong upang makagawa at makapagdisenyo ang mga batang mag-aaral ng sarili nilang digital stories, games at animations. Ito ay fact. Ang block ay isang unit ng code na ginagamit para makagawa ng mga programs. Para makapag-code, kailangan kunin at ilagay ang mga ito sa isang lugar upang makagawa ng isang program. Ito ay fact. Ang code area ay matatagpuan sa kaliwa ng sprite list. Dito mo aayusin at ilalagay ang iyong mga scripts. Ito ay fact. Gamit ang backpack, maaaring mailagay ang mga costumes, sounds at scripts at magamit sa ibang sprites at projects. Ito ay fact. Ang stage ay isang character o bagay na minamanipula gamit ang script. Ito ay bluff. Dahil ang tamang sagot ay sprite. Ang Sounds tab ang pangatlong tab na makikita sa kaliwang bahagi ng project editor. Ito ay naglalaman ng sound list at sound editor. Ito ay fact. Ang stage size ay may kakayahang baguhin ang laki ng stage. Maaaring pumili sa small stage layout, regular at full screen. Ito ay fact. Ang add extension ay naglalaman ng block palette. Rito, matatagpuan ang iba't ibang uri ng blocks na makakapag-control ng iyong sprite. Ito ay bluff dahil ang tamang sagot ay code tab. Ang script ay isang karakter o bagay na minamanipula gamit ang script. Maaaring ito ay sariling gawa, galing sa computer o galing sa sprite library. Ito ay bluff dahil ang tamang sagot ay sprite.
Ang block coding ay gumagamit ng drag and drop process. Isinalin ng mga text-based code sa visual blocks na kung saan ay pinagsasama-sama ang mga ito upang makagawa ng mga animations at mga laro. Ito ay fact.